Susubok ang katatagan nga ni Hara Armea sa loob ng Sapiro sa kanyang kaharian sapagkat ang punong konseho ay talaga namang pinipressure na siya na magkaroon na ng supling para sa kanilang tagapangalaga. Nainis pa siya nang diktahan ito kung bakit hindi pa nila nagawa ang kanilang tungkulin na gumawa ng isang supling dahil ito da ang inaasahan bilang sila ay mag-asawa na. Ito na nga pinagtaasan ng boses ni Armea ang punong konseho na naman ang mangyari ay siya pa rin ang hara ng Sapiro at tungkol sa desisyon na magkaroon ng anak ay nasa sa kanya pa rin ang huling salita kaya wala silang karapatan na diktahan siya kung ano ang kanyang gusto. Ang iniisip nila ay magkaroon ng isang tagapamana. Darating din ang lahat sa ganoon ngunit hindi pa siya handa. Ayon sa kanya ay matutok umanong magantay lalong-lalo na at napakabilis ng mga pangyayari. Hindi pa niya kayang gawin agad-agad ang tungkulin na iyon. Samantala lalo namang magagalit ang punong konseho na makita niya na sa unang araw ng kanilang kasal dito na nga ay nagbigay ng isang atas ang hara. At tala ba ang hari sumasang-ayon lang sa kanyang hara kaya naman hindi ito nagustuhan dahil ayon sa punong konseho hindi ganoon ang gawain ng isang hara. Hindi siya maging anino na lamang o tagasunod ng kanyang reyna. Dapat siya ay may sariling liwanag at siya ang magiging dapat leader, hindi maging sunod-sunuran sa korona ng reyna. Labis na nahihirapan at naiipit sa sitwasyon itong si Solitarius lalong-lalo na at hindi naman niya talaga gusto itong si Armea. Napipilitan lamang siya dahil sa ginawa ng kanyang Ashti. Ngunit ang totoo talaga ang laman ng kanyang puso ay walang iba kundi itong si Plamara. Sa kabilang banda, muli na nagkita itong si Mira at Lyra. Tuwang-tuwa nga ang isa't isa kung saan ba parang isang taon silang hindi nagkita hanggang sa pinuntahan nga nila itong si Perena at sinasabi nga nilang ito nga ay si Hagorn kung saan nakakulong na nga ito sa karsero. Ngunit hindi pala ito si Hagorn. Ito'y ang kanilang totoong Ashti at dito nga ay magugulantang itong si Lyra. Matapos nga makipagtalasdasan dito kay Perena at dito niya napansin na talagang si Perena ang kanyang kausap dahil kung paano ito magbitaw ng mga salita. Binalaan sila ni Perena na kailangan na nga palayain na siya sa naturang kulungan na iyon sapagkat natitiyak niya na sa mga sandali habang siya ay nakakulong si Hagorn ay malayang naglalakad sa Encantadia at ang panganib ay papalapit na ng papalapit sa kanila. Kung hindi sila gagawa ng paraan maaaring ikakapahamak ng lahat. Kumbinsi na nga ng husto itong si Lyra kaya naman ang mga diwani ay lumapit na nga sa reyna ng Lareo at dito'y nakita niya nagkakagulo ang kanyang mga kawal at sinasabing hindi si Hagorn ang nasa kulungan kundi itong si Perena. Ngunit ayaw pa kampante ni Alena. Palibhasa ay naniniwala siyang si Hagorn ng kanyang kaharap. Sinabi nito sa kanyang harapan kung hindi nga siya ang halimaw na ama nito ay dapat magbigay siya ng isang palatandaan para maniwala siya na hindi talaga siya si Hagorn. Ayan nga guys, pakabagan natin kung ano kayang maiisip ni Perena. Paano kaya niya kukumbinsihin ang kanyang kapatid na Reyna na siya ang totoo niyang kapatid na si Perena. Abangan!